Magandang araw po sa inyong lahat mga kastorya, mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. In-invite kayong lahat na mag-like, share, and subscribe. At suportahan din po ang isa ko pang channel. Ang hahanapin nyo lamang po sa YouTube ay Papa Dudut Vlogs. Yan po ang inyong itatype ha, Papa Dudut Vlogs, para mapanood nyo din po ang isa ko pang pinagkakaabalahan na channel. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, kapag sunod-sunod ang mga pagsubok sa buhay natin ay napapatanong tayo kung bakit ba kailangan na mangyari pa yon sa atin. Bakit kailangan na tayo pa ang pagsakluban ng mga ganong pagsubok? Wala na bang ibang makita ang Diyos na pwedeng bigyan nito? Masyado ba talaga tayong makasalanan para parusahan? Masyado tayong maraming tanong lalo na kapag lumulubog na tayo sa mga problema sa ating buhay. Dear Papa Dudut, magandang araw po pala sa inyo Papa Dudut. Hi rin po sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at nanonood sa inyong YouTube channel. Julia na lamang po ang itawag nyo sa akin. Hindi ko sinabi ang totoong pangalan ko dahil may pagkamaselan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. At sa pagkakataong ito ay hinihingi ko ang buong pangunawa ninyo sa akin. Na kahit ngayon lang ay maramdaman kong may kakampi ako. Papa Dudut, isa akong bisexual, pero hindi ako yung tipong lalaking lalaki ang itsura. Maiksi ang buhok ko at tamang pantalon at t-shirt lang ang pormahan ko. Hindi po ako nagkaka-girlfriend, may mga iba akong niligawan. Hindi nga lang ako sinagot. Kaya sabi ko ay sige, iisipin ko na lamang ang sarili ko. Yung kinabukasan ko. Hindi na ako nakapagtapos sa pag-aaral dahil sobrang hirap namin. Maaga kasing namatay ang papa ko at mula noon, naging malungkutin na ang mama ko. Mama, ito po ang lugaw, kumain na po muna kayo. Alok ko kay mama nang makapasok ako sa kwarto niya. Isang linggo pa lamang ang nakakalipas noon mula nang mailibing si papa. At panay ang pagmumukmok ni mama sa kwarto niya. Wala akong gana anak, sagot naman ni mama habang nakaupo sa sulok ng kama. Naglakad pa ako palapit sa kanya. Mamay, kailangan niyo pong magpalakas. Hindi pwede na palagi tayong ganito na pinanghihinaan ng loob. Malungkot na wika ko. Nakita ko ang naguunahang paglandas ng luha sa magkabilang niyang pisngi. Pati tuloy ako ay naiyak na rin dahil sa nakikita kong paghihirap ni mama. Ang hirap kasi anak. Ang hirap nang magpakatatag ngayong wala na ang papa mo. Naiiyak pang wika niya. Nilagay ko sa katabi kong maliit na lamesa ang hawak kong mangkok na may lugaw bago ko niyakap si mama. Nandito pa naman po ako mama. Hindi po ako mawawala sa tabi ninyo. Pangako po yan, sagot ko sa kanya. Ako ang nag-iisang anak ni mama at dalawa na lamang kami na magkasama sa buhay. Kaya sa akin na lamang siya pwedeng kumuha ng lakas ng loob. Ako muna ang nagtrabaho habang si mama ay nasa bahay. Mabuti na lamang at hindi nagtagal at unti-unting bumalik ang sigla ni mama at bumalik na rin siya sa pagtitinda ng gulay si mama. Muli kaming nagtulungan sa buhay. Pagkatapos ng 2 taon simula nang mamatay si papa ay nagkaroon ng live-in partner si mama. Si Tito Rod, nagtatrabaho siya bilang tricycle driver. At siyang sumalo sa amin ni mama noong mga panahong medyo nahihirapan kami ni mama sa buhay. Kaya kahit papaano ay pumayag na rin po ako sa panibagong pag-ibig ng nanay ko. Ang mahalaga naman sa akin ay yung nakikita ko siyang masaya at nakakaramdam ulit ng pagmamahal. Papa Dudut, hindi kami gaano ang kalapit ni Tito Rod sa isa't isa. May mga pagkakataon na nagkwekwentuhan kami pero hanggang doon lang yon. Kahit kasi nakikita ko na mahal niya si mama, itinanim ko sa puso at isipan ko na hindi ko ipagpapalit si papa. Mama, ano po? Wika ko nang makalapit sa pwesto ni mama sa palengke. Kawaan ka ng Diyos.
Anong ginagawa mo dito? Sana dumiretso ka na lang sa bahay para nakapagpahinga ka na kaagad. Ang sabi naman ni mama. Ayos lang po para naman sabay tayong umuwi. Sagot ko naman. Naku anak, mamaya pa ako. Kakaunti pa lang ang kinikita ko ngayong araw. Ang sabi ni mama. Po, ma, buong araw ka nang nandito sa palengke. Dapat nga kayo na nga po ang mas magpahinga na. Nagtatakang komento ko. Kailangan kong kumita ng marami ngayon para makapagbayad tayo ng utang kay Nanay Hilda. Nasa 2,000 pa yun eh. Hindi naman kasi makapagbigay si Rod dahil alam mo naman na natanggal sa trabaho ang tito mo. Parati na lang kasi siyang pinagtutulungan sa trabaho niya. Kaya ayan, tuloy ang nangyari. Medyo inuubong wika pa niya. Ako na lang po ang magbabayad noon, ang sabi ko sa kanya. Hindi ba pinag-iipunan mo yung placement fee mo? Baka mabawasan yung ipon mo. Nag-aalalang wika ni mama. Ayos lang po ang mahalaga, makapagpahinga na kayo. At saka medyo naiirita na kasi ako kay Nanay Hilda eh. Parang sirang plaka na paulit-ulit na lang na pinapaalala yung utang natin. Kaya ako na po ang bahala dun. Basta wag na po kayong kumontra ma. Kapag sinabi ko pong kaya ko talaga yun. Sagot ko naman. O sige pero hayaan mo muna ako ngayong araw. Para kung ano man ang kitain ko dito dagdagan mo na lang. Sige na't umuwi ka na, magsaing at magluto ka na rin ha. Tapos huwag niyo na akong hintayin ng Tito Rod mo, kumain na kayo. Ang wika naman ni mama. Sumunod na ako sa sinabi niya dahil alam ko na hindi siya magpapatalo sa akin at mag-i-stay pa rin sa palengke para magtinda. Ganon kasi si mama. Ayaw niya nang nagiging pabigat sa akin o sa kinakasama niyang si Tito Rod. Samantalang si Tito Rod ay ilang beses nang nagiging pabigat sa amin lalo na kapag natatanggal siya sa trabaho. Palagi naman niyang dinadahilan na mainit ang ulo sa kanya ng mga katrabaho niya. Pero dahil ilang beses na nga siyang natatanggal, sigurado ako na nasa kanya na ang problema at wala na sa trabaho o mga kasamahan niya. Alam mo, sa totoo lang, hiya na ako sa inyo ng mama mo. Pakiramdam ko nawawala na ako ng kwenta dito sa bahay. Nagiging palamunin na ako. Malungkot na wika ni Tito Rod. Tito, wag niyo pong isipin yon, lahat naman tayo ay dumadaan sa ganyang sitwasyon. Pero kung maglalasing lang po kayo buong araw talagang wala pong mangyayari sa inyo. Kaya imbis na gawin niyo po yung tubig ang alak, bakit hindi na lang po kayo ulit maghanap ng panibagong trabaho? Wika ko naman. Sa edad kong ito sobrang hirap nang makahanap ng trabaho. Katwiran niya. Hindi niyo po malalaman kung hindi po kayo susubok. Sa amin po naghahanap sila ng technician. Kung gusto po ninyo tulungan ko po kayong makapasok. Suhestyon ko. Talaga gagawin mo yon? Natutuwang tanong niya na biglang nabuhayan ng loob. Oo naman po. Pamilya na po tayo dito at ang pamilya ay nagtutulungan. Basta ipasa nyo lang po ang resume ninyo at ako nang bahalang magbigay sa HR namin. Sagot ko. Sige, maraming salamat Julia ha. Napakabait mo talaga. Natutuwang wika niya. Sus, wala po yun. Sige na po at magpapahinga na ako. Iligpit nyo na po yan ha. Baka maabutan niya ni mama. Payo ko sa kanya. Hindi talaga kami close ni Tito Rod. Pero ayoko na pareho kaming mahirapan sa buhay lalo na si mama. Kaya naisipan kong tulungan na lamang siya para hindi kami gaanong maghirap. Nang makapasok na ako sa kwarto ay narinig kong nagligpit na ng bote ng alak si Tito Rod sa sala. Kaya naman nagsimula na rin po akong magpalit ng pambahay para makapagsaing at makapagluto na ako ng ulam. Sobrang sakit ng leg ko ah. Sa sobrang stress siguro to. Mag-leave muna kaya ako. Ako hindi pala po pwede. Kailangan ko mag-ipon. Tama, kaya ko to. Bawal ako magtamad-tamad ngayon. Saka na kapag mayaman na ako. Nakangiting bulong ko sa sarili ko. Napapitlag ako sa biglang bumukas na pinto ng kwarto at iniluwa noon si Tito Rod. Tito? Ano bang ginagawa ninyo sa kwarto ko? Gulat na tanong ko. Nakabra lamang ako noon sa pangitaas at kaagad ko tuloy na itakip sa katawan ko ang damit na hindi ko pa nasusuot.
Gusto ko lang kasing pag-usapan yung trabahong papasukan ko sa kumpanya ninyo. Baka naman po pwedeng ngayon na natin pag-usapan. Wika ni Tito Rod na namumungay na ang mga mata. Ipapasa ko na nga lang po yung resume ninyo sa HR namin, hindi ba? Medyo kinakabahang sagot ko sa kanya. Sobrang salamat talaga, Julia, ha. Hayaan mong bumawi ako sa tulong mo sa akin. Wika pa ni Tito Rod habang naglalakad palapit sa akin. Okay lang po. Lumabas na po muna kayo ng kwarto ko. Nahihintakutang utos ko sa kanya. Sige na, isang beses lang pagbigyan mo na ako. Ngayon lang to, sige na. Magugustuhan mo rin to. Sinasabi ko sa iyo gagawin kitang babaeng babae. Manyak na sabi pa niya. Bastos, lumabas ka na. Sisigaw ako dito, labas. Galit na sabi ko sa kanya. Wala namang makakaanig sa iyo eh, sige na. Akong bahala sa iyo. Sagot niya kasunod ang marahas na paghalik sa akin. Ano ba, bitawan mo ko? Bitawan mo ko. Tulungan niyo ako. Pagpupumiglas ko sa mahigpit na yakap ni Tito Rod habang humihingi ng tulong. Manahimik ka. Kung hindi ka titigil, matatamaan ka sa akin. Pagbabanta pa niya habang pilit pa rin akong nagpupumiglas. Sinubukan ko pang sumigaw pero nasikmuraan na ako ni Tito Rod. Kasunod ang muling pagbabanta niya na lalo ako masasaktan kapag sumigaw pa ako. Umiyak na lamang ako noon habang pilit na nagpupumiglas pero masyado na akong mahina para sa kanya. Papadudot na tuloy ang panggagahasa na ginawa sa akin ni Tito Rod ng gabing yon. Ilang araw akong binalot ng takot at galit dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung bakit niya nagawa yon dahil purong kabaitan naman ang ipinakita niya sa amin ni Mama ng ilang taon o baka isang malaking pagkukunwari lamang ang lahat ng yon. Sa totoo lang ay gustong gusto kong magsabi kay Mama. Pero ganito pala ang pakiramdam kapag pinagsamantalahan ka. Hindi mo mahanap ang mga salita at mas lalong hindi mo alam kung saan napunta ang tapang mo para magsumbong. Ngayon ay naiintindihan ko na ang takot na nararamdaman ng mga babaeng napagsamantalahan. Papadudot ilang araw ako nagkulong sa kwarto ko. Hindi ako lumalabas, hindi ako kumakain, ni hindi man lang ako nakapasok sa trabaho ko. Naisip kong magpakamatay dahil pakiramdam ko ay nawala na ng kwenta ang mundo ko. Na ang dumi-dumi ng tingin ko sa sarili ko. Na sa isang iglap ay biglang nabago ang buhay ko. Isang pagbabago na kahit kailan ay hindi ko ginustong mangyari sa akin. Labis namang nag-alala sa akin si Mama. Pero hindi ko kaagad masabi sa kanya kung ano ba talaga ang problema. Kung ano ang totoong nangyari sa akin at sa mga araw na ako naman ang nagmumukmok sa kwarto ko. Nandun si Mama at palagi akong inaasikaso. Dinadalhan niya ako ng pagkain, kinakausap, kinukumusta at tinatanong kung ano ba talaga ang problema o pinagdadaanan ko. Sobra na raw kasi siyang nag-aalala sa akin at hindi niya alam kung paano ako tutulungan. Hanggang sa hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na sabihin sa kanya ang totoong nangyari. Kaya lang hindi ko inaasahan na hindi pala niya paniniwalaan ang sinabi ko na pinagsamantalahan ako ng kinakasama niyang si Tito Rod. Kilala niya raw si Tito Rod at imposible raw na magawa yon sa akin ng partner niya. At ang masakit pa doon nang sabihin niya na ako ang gumagawa lang ng kwento dahil ayaw ko raw kay Tito Rod. Nasa gitna kami ng pagtatalo ni Mama nang biglang umuwi sa bahay si Tito Rod. Nagpanggap pa rin siyang walang alam sa sinasabi ko at nagtanong kung bakit daw ba ako umiiyak. Huwag mo akong hahawakan. Ang kapal ng mukha mo magtanong kung anong nangyari sa akin. Kung ibalik ko kaya sa iyo ang tanong ko, ano kayang ginawa mo sa akin para magkaganito ako? Tutal nandiyan naman si Mama, magsalita ka. Sabihin mo sa kanya kung anong ginawa mo sa akin. Sigaw ko kay Tito Rod. Tumigil ka na nga, Julia. Galit na saway ni Mama. Bakit ako ang masama dito? Bakit hindi ang lalaki na yan ang pagsabihan ninyo? Maniwala naman kayo sa akin, Ma. Pinagsamantalahan niya ako. Giit ko pa. Ano? Pinagsamantalahan? Wala akong alam sa mga sinasabi mo, Julia.
Kunwari gulat na wika ni Tito Rod. Anong hindi mo alam, magsabi ka na. Sabihin mo ang totoo. Sabihin mo kung anong ginawa mo sa akin. Sabihin mo kay mama na ginahasa mo ko. Binaboy mo ko, hayop ka. Hayop ka. Sigaw ko pa sa kanya. Julia, sabi nang tumigil ka na. Saway pa ni mama kasunod ang malakas na pagsampal sa akin. Saglit akong napatulala kay mama at naiyak. Ako na tong pinagsamantalahan. Ako pa ang sinaktan mo. Maanak mo ko. Anak mo ang binaboy ng lalaking yan. Wika ko. Wala ka namang katibayan na ginawa yun sa'yo eh. At saka Julia naman, si Rod tong pinagbibintangan mo, kilala mo siya, katwiran ni mama. At kilala mo rin ako ma. Bakit naman ako gagawa ng kwento? Ang hiling ko lang naman dito ay yung maniwala ka sa akin. Masyado ka nagpapabulag sa pagmamahal mo sa kanya na nakalimutan mo ng anak mo ko. Ma, anak mo ko. Hindi ba dapat ako ang mas kinakampihan mo? O sige, mamili na lang po kayo. Ako o ang rapist na lalaking yan? Wika ko. Anak, alam mo naman kung gaano ko kamahal si Rod. Naiiyak na wika ni mama. Nagets ko na kaagad ang sagot niyang yon. Okay, gusto kong sabihin na naiintindihan kita pero ma, hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko lang alam kung bakit mas importante sa'yo yung ibang tao kesa sa mismong kadugo mo. Siya ang mas pinapaniwalaan mo? Sige, magsama kayong dalawa pero hindi ko kayang makasama ang hayop na yan dito. Wika ko. Anak, pag-usapan muna natin to, ang sabi pa ni mama. Anak? Sa ginagawa nyo ngayon, anak ba talaga ang tingin nyo sa akin? Parang hindi naman kasi. Kaya magsama kayong dalawa. Ako na lang ang aalis. Sana patulugin kayo ng mga konsensya ninyo. Simula ngayon, hindi ko na kayo kilala. At higit sa lahat ay wala na akong nanay. Para sa akin ay patay ka na. Sagot ko sa kanya. Papadudot, hindi ko na inakala na yung taong inakala kong magiging kakampi ko ay siya palang bibitaw sa akin sa panahon na kailangan ko siya. Sa panahong kailangan ko ang yakap at pagmamahal ng isang ina. Dahil sa wala naman akong ibang maasahan ay gumawa ako ng sarili kong plano. Kagad akong lumaya sa bahay para makalayo at nangupahan sa isang murang apartment na malapit sa trabaho. Sinabi ko na hindi ako papayag na magawang sirain ni Rod ang buhay ko. Papadudot, sa unang buwan ay naging maayos ang buhay ko. Siyempre, nandun pa rin yung trauma dahil sa nangyari sa akin. Pero araw-araw ay pinaglalabanan ko ang takot na yon. Kaya lang ay hindi pa pala doon matatapos ang problema ko. Dahil pagkatapos ng 2 buwan, nalaman ko na buntis ako. Unang solusyon na naisip ko ay ipalaglag ang bata. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya bubuhayin dahil unang-una, hindi ko naman plinano ang pagiging ina. Pakiramdam ko rin noon ay pwedeng kamuhian ko siya kapag lumabas na siya mula sa sinapupunan ko. Dahil bunga siya sa kahayupan na ginawa sa akin ng lalaking kinakamuhian ko. Pero sa bandang huli pinilit ko pa rin ituloy ang pagbubuntis ko at wala namang kasing kinalaman ng bata sa nangyari sa akin. Papadudot, sobra ako nahirapan sa pagbubuntis ko. Hindi ko magawang makapag-ipon dahil kailangan sa mga check-up at vitamins ng pera. Madalas nga ay kulang pa sa akin ang sinusweldo ko. Hindi pala talaga biro ang magbuntis lalo na kung wala kang ibang tao na masasandalan. Walang ibang taong pwedeng tumulong sa iyo kung hindi ang sarili mo. Mabuti na lamang at naitawid ko pa rin kahit papaano ang mga ibang pangangailangan ko sa tulong ng mga kaibigan ko. At nang nanganak na ako ay hindi ko magawang makaramdam ng buong kaligayahan. Hindi ko kasi maiwasan na sa tuwing nakikita ko ang anak ko ay bumabalik sa isipan ko ang ginawa sa akin ni Rod. Yun talaga ang pinakaayokong mangyari. Yung bumalik lahat ng galit na nararamdaman ko sa taong lumapastangan sa akin. At nangyayari yon sa tuwing makikita ko ang mukha ng baby ko. Ganon pa man, kahit papaano ay may pagmamahal pa rin ako sa anak ko at sa awa ng Diyos ay nagagawa ko pa rin siyang sentro para pagbutihin ko ang buhay ko.
Pero may mga oras talaga na para bang pinagtutulungan ako ng panahon para tuluyan akong sumuko at bumagsak. Ano ba kasing gusto mo? Nagugutom ka ba? Kakainin mo lang ng gatas ah. May masakit ba sa'yo? Tama na, huwag ka nang umiyak. Ano bang gagawin ko sa'yo? Malilate na ako sa trabaho ko. Wika ko habang pinapatahan ng baby ko na si Angel na walang tigil sa pag-iyak. Ilang araw na akong absent sa trabaho ko kaya hindi na ako pwede pang umabsent ulit noon. Doon ko naisipan na tawagan na ang kaibigan kong si Wendy sa pagbabaka sakaling pwede kong ihabilin muna sa kanya ang anak ko habang nasa trabaho ako. Hello Julia, bakit ka napatawag? Tanong ni Wendy sa kabilang linya. Wendy, may ipapasuyo sana ako sa iyo ngayon eh. Pwede ko bang iwan sa iyo tong si Angel? Wala kasi ako mapag-iwanan ngayon. Malilate na ako sa trabaho ko. Sagot ko naman. Naku, pasensya ka na ha. Hindi rin kasi ako po pwede ngayon. May importante akong lalakarin. Gagabihin ako ng sobra. Wala ka ba talagang pwedeng pag-iwanan? Tanong pa niya. Wala eh. Tapos ayaw pa niyang tumigil sa pag-iyak. Hindi ko alam kung anong problema. Hindi naman siya gutom. Hindi pa naman puno ang diaper niya. Wala namang masakit. Natutulero na ako sa pag-iyak niya. Problemadong sagot ko. O wag mong sabayan ng pag-iyak yung bata, kumalma ka lang. Hindi ka pwedeng umabsent muna? Wika pa niya. Hindi na pwede. Ilang araw na akong hindi nakakapasok sa trabaho ko. Malalagot na ako sa boss ko. Hindi ko naman pwedeng dalhin si baby sa trabaho kasi baka umiyak to ng ganito doon. Tsaka hindi ako makakapag-concentrate sa trabaho ko. Hay, sige bahala na lang. Salamat Wendy. Wika ko bago pinatay ang tawag. Sinubukan ko pang bigyan ng gatas ang baby ko. Kantahan siya at patulugin pero wala pa ring magandang nangyayari. Hindi naman siya mainit pero parang hindi lang siya komportable sa kung ano ang mararamdaman niya noon. Hanggang sa tinawagan ako ng boss ko. Hello po boss, bungad ko sa boss ko. Anong hello ka dyan? Nasaan ka na? Akala ko ba paalis ka na? Bakit hanggang ngayon wala ka pa rin dito? Galit na tanong ni Sir Leo. Pasensya na po boss pero hindi po ako makakapasok. Wala po kasi akong mapag-iwanan sa anak ko. Sagot ko naman. Anong dahilan naman ba yan Julia? Mahalaga ba talaga sa iyo tong trabaho mo? Kasi kung hindi bibigay ko na lang to sa iba. Pagbabanta pa niya. Mahalaga naman po sa akin boss, sadyang mahirap lang po talaga ang sitwasyon ko sa ngayon. Pagpapaliwanag ko naman. Alam mo hahayaan na kita. Tutal hindi mo nagagawa ng maayos ang trabaho mo. Sakit ka pa sa ulo. Huwag ka nang bumalik dito. Wika niya. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Kinakabahang tanong ko. Tanggal ka na sa trabaho mo Julia. Masyado na kaming naaabala sa mga ginagawa mo. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka dito sa office at kunin mo na lahat ng gamit mo. You're fired! Sigaw niya sa kabilang linya. Papadudod hindi ko alam kung ano ang nagawa kong masama para gantihan ako ngayon ng panahon. Kung kailan kailangan ko ng trabaho saka naman nawala. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan pa ako kukuha ng pera dahil unti-unti nang nababawasan ang ipon ko. Isama pa na sobrang hirap palang mag-alaga ng bata. Halos lahat ng oras ko sa buong araw ay sa kanya ko na lamang na ibibigay. Parati akong kulang sa tulog. Natataranta ako kapag umiiyak siya madalas. Umiiyak siya na hindi ko naman malaman kung ano ang kadahilanan. Sa tuwing pumupunta ako sa grocery ay naiiyak na lamang ako kapag nakikita ko ang presyo ng gatas at diaper. Ni hindi na ako makakain ng masarap na pagkain at kahit man lang mabili ang pangangailangan ko. Dahil yung ibibili ko para sa sarili ko ay ipambibili ko na lamang para sa anak ko. Papadudod sobrang awang-awa na ako sa sarili ko. Mag-isa lamang ako at wala pang pera. Tuwing gabi parang gusto ko na lamang na hindi na kami magising ng anak ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko ulit haharapin ang panibagong araw sa buhay namin mag-ina. Habang tumatagal ay parang nawawala na ako ng dahilan para mabuhay pa.
para makayanan ang mga araw na darating pa sa buhay ko. Ang sabi nila ay binibigyan ng mga matitinding pagsubok ang isang malakas at matibay na tao. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ko na alam kung paano maging malakas at matibay. Dahil sa wala na akong trabaho, nakiusap ako sa isa kong kaibigan na baka pwedeng makitira sa isang maliit na apartment na meron sila. Sa isang araw, isang beses na lamang akong kumain at kung minsan pa nga ay nagtutubig na lamang ako para mabusog. Mas inuuna ko kasi ang kailangan ng anak ko. May pagkakataon din na nanghihingi na ako ng pagkain sa mga kaibigan ko para lamang makakain. Papadudod sa tanan ng buhay ko ay hindi ko inakala na darating ako sa punto ng buhay ko na para akong isang pulubi. Yung walang wala na. At hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. At isa si Wendy sa palagi nandyan para sa akin at sa baby ko. Hindi ko makakalimutan yung pagpunta niya noon sa bahay para dalhan ako ng kaunting pagkain. Pero nang araw na yon ay nawala sa isip ko na birthday ko pala yon. Kaya pala sinadya ni Wendy na puntahan ako dahil nagwo-worry na rin siya sa akin at nakita niya noon kung gaano na ako kapayat pagkatapos kong mawalan ng trabaho. Hindi na kasi ako nakakakain ng maayos. Mas okay na sa akin na ako ang walang makain basta may pambili ako ng diaper at gatas ng anak ko. Doon na nga rin halos nauubos ang nakuha kong back pay sa trabaho. Kaya malaking tulong talaga ang pagpunta ni Wendy sa bahay para bigyan ako ng pagkain. Dahil sa ilang buwan na lumipas ay noon lamang ulit ako nakakain ng maayos. Nasaan ba kasi ang tatay niyan? Alam mo hanggang ngayon hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nabuntis ka. Ano ba talagang nangyari? Hindi ko alam na nagbo-boyfriend ka pala. Pag-uusisa ni Wendy. Hindi basta huwag ka na lang magtanong na magtanong. Wala namang kwenta yun Galit na wika ko. Walang sino man ang nakakaalam na nangyari sa akin. Ayokong malaman yon ng sino man sa mga kaibigan ko, Papa Dudut. Hindi kasi pwedeng ipasawalang bahala yung pagtalikod sa'yo ng nakabuntis sa'yo. Anak din niya yan. At isa pa, nahihirapan ka ng buhayin ng anak mo. Hihintayin mo pa ba na wala kang mapakain kay Angel bago ka lumapit sa tatay niya? Wika pa niya. Hindi ba sabi ko huwag ka na magtanong? Pagtaas ko ng boses sa kanya na kaagad ko ring binawi. Pasensya ka na. Ayoko lang kasi talagang pag-usapan pa yon. Basta hindi ko naman kailangan ng tulong niya. Kaya ko pa naman ang sarili ko at buhayin ang baby ko. Wika ko. Sigurado ka? Halos may mga araw nga na hindi ka na kumakain para lang may pambili ka ng gatas at diaper ng anak mo. Magkano na lang bang pera mo sa wallet? 300 na lang. Sa tingin mo saan niya naaabot? Kulang na kulang yan, Julia. Nag-aalalang sabi ni Wendy. Makakaisip din ako ng ibang paraan, sagot ko naman. Sige, kung ayaw mong kontakin yung tatay ng anak mo baka pwedeng bumalik ka na lang sa mama mo. Payo pa niya. Mas lalong ayoko. Hindi na baling mamatay kami ng anak ko sa gutom kesa sa bumalik pa sa bahay na yon. At isa pa matagal ko nang kinalimutan na may nanay ako. Kagad namang sagot ko. Sige, ikaw ang bahala. Pero kung ano man ang nangyari sana pag-isipan mong mabuti ang lahat. Lalo na sa sitwasyon mo sa ngayon. Kilala kita, Julia. Matapang kang tao at kayang-kaya mo ang sarili mo pero sa pagkakataong ito, may umaasa sa iyo. Sa sitwasyon na meron ka. Sigurado ka ba talagang kaya mo tong mag-isa? Wala namang kasing masamang humingi ng tulong sa iba. Minsan kailangan nating ibaba ang pride natin para bumuti ang sitwasyon natin. Ang payo pa niya. Hindi mo kasi alam ang mga pinagdaanan ko. Kaya madali para sa iyo ang sabihin ng mga yan. Basta kahit na anong sabihin mo, hindi ako hihingi ng tulong sa kanila. Kaya ko ang sarili ko. At kahit sobrang hirap magtitiis ako. Dahil kapag lumapit ako sa kanila, para ko na rin kinain lahat ng sinabi ko. Baka pati yung tingin ko sa sarili ko ay bumaba na rin. Pride na lang ang meron ako ngayon at ayokong pati yun ay mawala na rin sa akin. Sagot ko naman. Papadudot alam ko na dapat na hindi ko inuuna ang pride ko pero sa tuwing iisipin ko na babalik ako sa poder ng nanay ko at makakasama ko si Rod ay nasusuka ko.
At yung galit unti-unti ko namang nararamdaman. Isa pa ang takot at pagkabilisan na baka maulit lang ang dati. Kaya sa bandang huli ay mas pinili kong mabuhay nang walang hinihinging tulong sa kanila. Hindi na baling mamatay ako sa gutom. Wag lamang akong bumalik sa poder nila. Sinubukan ko pang maghanap ng ibang trabaho pero dahil hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral ay nahirapan ako na gawin yon. Sa ilang linggo na lumipas ay nabuhay kami ng anak ko na puro paghingi ng tulong sa mga kaibigan ko ang ginagawa ko. Kaya lang hindi sa lahat ng oras ay may tumutulong sa amin ang baby ko. Lalo na at ang alam ng iba ay naanakan lamang ako ng boyfriend ko. Hindi naman kasi ako nagkikwento sa kahit na sino na biktima ako ng pangmomolestya. Hindi sa nahihiya ako pero ayoko malaman ng iba na ang pinakamamahal kong anak ay bunga ng masamang ginawa sa akin ng isang tao. Dahil sa pahirap ng pahirapang sitwasyon naming mag-ina, nag-isip ako ng paraan para magkapera. Hindi ko kasi pwedeng hayaan na tumagal kami ng ganitong estado sa buhay. Siyempre ang pinakamaapektuhan ay ang anak ko at bilang isang ina, responsibilidad kong buhayin ang anak ko. At dahil wala na nga akong ibang maisip para makakuha ng mabilisang pera, nilunok ko na ang dignidad ko bilang babae at pinasok ko ang mundo ng prostitusyon. May lumapit kasi sa akin na kapitbahay namin noon na nagbigay ng pagkain dahil naawa na raw siya sa amin ng bibi ko. Hanggang sa kwentuhan niya ako tungkol sa trabaho at buhay niya. May 3 na raw siyang anak at wala rin daw siyang asawa pero nagagawa niyang buhayin at ibigay ang pangangailangan ng mga anak niya. At doon nga ay inalok niya sa akin ang trabaho na bumubuhay sa kanilang mag-iina. Isang gabi ko rin yung pinag-isipan hanggang sa tinanggap ko na ang alok niya at sumama na ako sa kanya sa isang bar. Ang baby ko naman ay inihabilang ko muna sa kaibigan kong si Wendy. Madilim ang loob ng bar na pinapaliwanag ng iba't ibang kulay ng ilaw. Nakasuot ako ng manipis na dress na halos pribadong parte na lamang ng katawan ko ang kita. Hindi man ako marunong magsayaw ay sinundan ko na lamang ang paggiling na ginagawa ng kasamahan ko sa may stage. Hanggang sa may nagtable na sa akin na isang mataba at maitim na lalaki. Ayos ka lang ba iha? Kanina pa kitang naririnig na bumubuntong hininga. Wika ni Marlon na kauna-unahang customer ko. Opo, ayos lang po ako. Sagot ko naman sa lalaking tansya ko ay doble ko ang edad. First time mo bang matable? Huwag kang mag-alala, masasanay ka rin. Lapit ka pa nga rito at masyado kang malayo, utos niya. Tumabi naman ako sa kanya kasunod ang pag-akbay at himas niya sa balikat ko. O bakit? Okay ka lang ba talaga? Alam mo kahit na hindi babaeng babae ang kilos mo ay maganda ka. Makinis. Ikaw talaga ang tipo kong babae, yung mukhang inosente. Manyak na wika pa niya. Manong, gusto niyo po bang uminom? Gusto niyo pong lagyan ko kayo ng inumin sa baso? Masarap po ito. Isa po ito sa mga mabentang alak dito sa amin. Kinakabahang wika ko. Ayaw ko niyan, iba ang gusto ko. Alam ko na. Sabi sa akin ng manager ninyo pwede kitang ilabas. Wika pa niya. Po? Labas? Ano pong ibig niyong sabihin? Kinakabahang tanong ko. Ilalabas kita dito sa bar. Kumbaga sa pagkain iti-take home kita. Pamanyak pa na wika niya. Hindi po ako pwede, kaagad natanggi ko. Pwede yan, dodoblehin ko ang bayad sa'yo. Lalakihan ko para sumama ka sa akin. Alok pa niya. Doble? Napapalunok na wika ko. Oo. Kung ayaw mo, sabihin mo sa akin kung magkano at babayaran ko. May kasama pang malaking tip yon, basta pagbigyan mo lang ako ha. Ano? Tanong pa niya. Kailangan ko ng pera noon kaya kahit mabigat sa loob ko ay pumayag na ako na i-take home ni Marlon at dumiretso kami sa isang malapit at mumurahing motel. Tinis ko lahat ng pinagawa at ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Mula sa paghuhubad ng mga damit ko hanggang sa mga pinagawa niyang hindi ko na idedetalye dahil masyado nang nakakababoy para sa akin. Pikit mata ko yung ginawa, Papa Dudut. Yan ang bayad ko sobra-sobra yan. Ang sabi pa ni Marlon nang iabot sa akin ng ilang piraso ng tigi 1,000.
Salamat po. Wika ko nang makuha ko ang pera. Pwede kang magpahinga dito, may ilang oras pa naman tong kwarto. Mauna na ako ha. Wika pa niya bago umalis na ng kwarto. Nang makaalis siya ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak. Naduwal pa ako nang maalala ko ang pinagawa niya sa akin bago ako muling naiyak. Hindi ako makapaniwala sa sitwasyon na pinasok ko. Sobrang baba na ng tingin ko sa sarili ko. Pero anong magagawa ko, wala na akong ibang pwedeng asahan sa ngayon kung hindi ang sarili ko. Ang pagring ng cellphone ko ang bumasag sa magulong pag-iisip ko. Nakita ko na si Wendy ang tumatawag kaya kaagad ko yung sinagot. O Wendy, napatawag ka. May problema ba kay Angel? Tanong ko. Wala naman, heto nga o at mahimbing ang tulog. Itatanong ko lang sana kung anong oras ka makakauwi. May pupuntahan pa kasi ako. Sagot niya. Ganun ba? Sige, pauwi na ako. May tinatapos lang ako sa trabaho. Wika ako naman. Okay lang ba? Ba't parang umiiyak ka? Pag-uusisa niya. Ha? Hindi ayos lang ako. Sige na, mag-aayos lang ako tapos babiyahin na ako pa uwi. Paalam ko sa kanya bago binaba ang tawag. Papadudot may ilang beses ko pang nagawang ibenta ang sarili ko. Niluno ko ang nakakadiring mundo na yon. Sinubukan ko mag-ipon ng pera gamit ang mga kinikita ko sa prostitusyon pero sadyang maraming gastusin para sa anak ko dahil naging sakitin pa siya. Hanggang sa tuluyan ko ng hindi masikmura ang ginagawa ko at bumitaw na ako sa ganong klase ng trabaho. Hindi na ako bumalik pa sa club at hindi ko na inulit pa ang trabaho na yon. Hindi ko na kaya ang ganong klase ng buhay. Ang dami ko na kasing sinubukan na trabaho, janitor, tagabantay sa tindahan, katulong pero lahat ng yon ay nahirapan ako. Maliban sa maliit lamang ang sahod ay araw-araw din akong problemado kung kanino ko iiwanan ang anak ko. Hindi naman kasi lahat ng kaibigan ko ay pwede kong mapag-iwanan. May mga iba nga sa kanila na nagrereklamo na dahil may mga pagkakataon na nakakaistorbo na ako sa kanila. Sobrang sakit dahil kinailangan kong harapin ang lahat ng problema ng mag-isa. Paulit-ulit ako nagtatanong sa Diyos na bakit ako? Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo ay bakit ako ang pinili niyang bigyan ng ganitong buhay? Pero alam ko naman kahit na milyong beses pa akong magtanong ay hindi ko rin naman malalaman ang sagot. Papadudot dumating na ako sa puntong hindi ko na talaga kinaya ang hirap. Alam ko na kapag tinuloy-tuloy ko to ay parehas kaming mamamatay sa gutom ng anak ko. Kaya binuo ko ang desisyon ko na bumalik sa poder ni mama sa kabila ng galit at takot na nararamdaman ko. Kaagad naman akong tinanggap ni mama sa pagbalik ko. Sinabi pa niya na matagal na talaga niya akong hinihintay na bumalik sa kanya. Kinumusta niya pa ako at sinabi niya na hindi naman talaga ako dapat na umalis pa. Para namang hindi niyo alam kung anong nangyari. Hanggang ngayon ay bulag ka pa rin. Naiinis na sabi ko kay mama. Anak, halos magdadalawang taon na yon. Pinagbibintangan mo pa rin ang Tito Rod mo. Baka kasi lasing ka lang ng gabing yon tapos akala mo siya pero ibang lalaki pala. Pangangatwiran ni mama. Seryoso ka ma? Yan talaga ang sasabihin mo sa akin? Hindi mo pa rin ako pinapaniwalaan kahit na yung ebidensya ay nandun na sa kwarto, natutulog? Hay, basta saglit lang kami dito ng anak ko. Galit na sagot ko sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo hindi kita pipigilan. Pero hanggat hindi mo pa kaya, dito muna kayong dalawa, sagot naman ni mama. Nang makauwi noon si Rod sa bahay ay nagulat siya nang makita ako at ang anak ko. Iniwanan pa kami noon ni mama para makapag-usap kaming dalawa. Kumusta ka na? Ang tagal din kitang hindi nakita. Malumanay na wika niya. Huwag kang lalapit kundi sisigaw ako. Pagbabanta ko sa kanya. Wala naman akong gagawin sa iyo, kinukumusta lang kita. Wika pa niya. Sige, lapit pa at hindi ako magdadalawang isip na isaksak sa iyo tong kutsilyong hawak ko. Gagawin ko ngayon kung ano ang hindi ko nagawa noon. Wika ko nang mahawakan ko ang kutsilyo na nasa may lamesa. Okay sige, hindi na ako lalapit. Bitawan mo na yung kutsilyo. Nag-uusap lang tayo dito. Malumanay pa na wika niya. Hindi ko to ilalayo sa akin hanggat alam kong nasa paligid lang kita.
Galit na sagot ko. Hindi mo ba ako napapatawad sa nagawa ko noon? Julia, hindi ko naman sinasadya yon. Lasing lang ako, ang sabi pa niya. Lasing ka lang? Sinong niloloko mo? Sa pagiging lasing mo lang sinira ang buhay ko. Lahat ng pangarap ko nawala ng dahil sa'yo. Tapos yan ang sasabihin mo sa akin, lasing ka lang? Kung patayin kaya kita ngayon at pwede ko bang sabihin na ayaw lang kitang makita? Naiiyak sa galit na sagot ko. Nakikiusap ako sa'yo. Kalimutan na natin yun. Kung gusto mo, sige, tutulong ako sa pagsustento sa bata. Alam kong anak ko yun. Wika niya sa nakikiusap na boses. Ano anak? Wala kang anak, Rod, kaya wag mo siyang angkinin dahil wala kang karapatan. Pero sige, papayag ako na tatawagin mo siyang anak mo. Kung aaminin mo ang kahayupang ginawa mo sa akin at magpapahuli ka sa mga pulis, sagot ko sa kanya. Julia, huwag mong gagawin yan. Ayokong masira ang buhay ko. Natatarantang pakiusap niya. Okay lang na buhay ko ang masira dahil sa'yo, sagot ko naman. Sige, hindi ako lalapit sa inyong dalawa, hindi kita kakausapin. Wala akong gagawin sa anak mo. Pangako niya. Siguraduhin mo lang dahil kung hindi, patawarin sana ako ng Diyos pero mapapatay talaga kita. At huwag mong isipin na hindi ko to gagawin. Ibang Julia na ang kaharap mo ngayon. Galawin mo na ang lahat, wag lang ang anak ko. Dahil uulitin ko, papatayin kita. Matigas na pagbabanta ko sa kanya. Papadudod simula nang bumalik ako kina mama, hindi na nawala ang takot sa puso ko. Kaunting galaw lang ni Rod ay pakiramdam ko ay uulitin niya ang ginawa niya sa akin noon. Alam ko na sinasabi ninyo na dapat ay ipakulong ko siya. Magsumbong ako at ipaglaban ko ang karapatan ko. Sa totoo lang ay naiisip ko na yan. Gusto kong makitang nabubulok siya sa kulungan. Pero naisip ko na pagkatapos ko siyang ipakulong ay ano na ang mangyayari? Magkakapera ba ako? Mabubuhay ko ba ang anak ko? Magiging maayos kaya ang lahat? Lalo na't alam ko na kapag ginawa ko yun ay mawawala sa akin si mama. Kaya naman sa pagkakataong ito ay hindi yun ang una kong iniisip. Papadudot nagkaroon nga ako ng masasandalan sa pag-aalaga sa anak ko. Pero sa tuwing aalis ako ay buong araw na nasa bahay lamang ang utak ko. Iniisip ko kung ano ang nangyayari kay Angel, kung sino ang may hawak sa kanya, nasa tabi ba niya parate si mama. Paano kung nandun si Rod? Paano kung may gawin siyang hindi maganda sa anak ko? Paano kung pagsamantalahan niya rin ito? Kung alam niyo lang kung gaano ang takot na nararamdaman ko ay hindi ko alam kung tama ang desisyon kong bumalik o isang malaking pagkakamali lamang ito. Natatakot ako sa kung ano ang pwedeng mangyari. Ano po ang gagawin ko, Papa Dudut? Tulungan niyo naman po akong magdesisyon dahil sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ang gagawin. Alam ko kasi sa sarili ko na kailangan ko ng tulong ni Mama, pero ang kapalit noon ay kailangan ko ring harapin araw-araw si Rod. Pero natatakot ako para sa anak ko. Kaya sana'y matulungan niyo ako hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Julia. Maraming salamat sa pagsulat at pagtitiwala mo sa aking YouTube channel. Sadyang mabigat talaga ang mga pagsubok na dumating sa buhay mo pero kailangan mong magpakatatag sa lahat ng oras. At kung pakiramdam mo ay hindi ka kayang tulungan ang sarili mong ina sa sinapit mo sa kamay ng kinakasama niyang si Rod, ikaw na mismo ang tumulong sa sarili mo. Hindi mo panghabang buhay na may tatago ang ginawa sa iyo ng tatay ng anak mo. Dapat ay pag-isipan mong mabuti ang gagawin mo at maging handa ka sa oras na ipaalam mo na sa ibang tao ang mga nangyari sa iyo. Deserve mo ang magkaroon ng katarungan sa ginawa sa iyo ni Rod. Huwag mo sanang hayaan na lamunin ka ng takot at galit sa panghabang buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. At inuulit ko po, hanapin niyo po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. I-type niyo po sa inyong mga search box ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.